Kung ang Ministriya ng Depensa ng Alemanya ay naging nilalang na may sariling isip at tumayo sa peryang salamin na nagpapabago ng itsura tulad ng nagpapakita ng sobrang tangkad, pandak, payat o mataba. Ipinapakita ng salamin na masusi at sistematiko ang Ministriya ng Depensa sa pagpaplano at pananaliksik kapag gumagastos ng malaking halaga sa militar. Pero totoo lang ito sa mundo ng salamin. Ang Eurohawk ay nakalimutang kontrobersya na para sa marami, pero malaking issue ito noon sa Alemanya dahil ang proyekto ay talagang palpak na mula pa sa simula at kahit ganon, nilamon nito ang malaking bahagi ng taunang gastusin ng superpower sa depensa nang wala namang naging resulta. Hindi talaga nakatulong ang surveillance UAV na ito sa pambansang seguridad ng Alemanya at ngayon ay isa na lang itong piraso sa museo. Gayunpaman, ang Eurohawk ay mula sa Global Hawk, isang kilalang surveillance UAV na gamit na sa buong mundo sa loob ng daan-daang libong oras. Noon, kilala ito sa noong revolusyonaryong tagal ng pananatili nito sa himpapawid at kakayahan nitong mangalap ng intelihensya. Dahil mahalaga, pinutol ng Estados Unidos ang pondo sa ibang plataporma para ilaan sa Global Hawk program. Kaya, paano nakuha ng Alemanya ang isang napakagandang bagay at ginawang isa sa pinakamahal na piraso ng museo sa kasaysayan? Para masagot yan, balikan natin ang simula, pwede ba? Disenyo at layunin ng Global Hawk. Noong dekada 90, napansin ng United States Air Force na ang tungkuling intelligence, surveillance, target acquisition at reconnaissance na tinatawag na I-STAR ay pwedeng isagawa ng malayuan. Matagal nang iniisip ng ilang militar sa mundo ang ideyang ito. Halimbawa, ang USAF ay nakabuo ng SD-2 Overseer Recon UAV noong huling bahagi ng dekada 50. Ngunit hindi ito kailanman ginamit sa serbisyo. At ang USSR naman ay nakabuo ng Yakovlev Chela na sa pinakapangunahing antas ay halos kapareho ng mga makabagong drone. Ang layunin ng Global Hawk program ay gumawa ng I-STAR platform na pwedeng kontrolin ng malayuan, umakyat sa matataas na altitude, manatili roon ng matagal at mahirap matukoy para magamit sa mahigpit na depensang himpapawid. Natalo ang Dark Star ng Lockheed Martin sa Global Hawk dahil mas malayo at matagal ang kayang liparin ng Global Hawk dala ng episyenteng disenyo nito. Sa oras ng pagre-record, ang Global Hawk ang pinakamalaking UAV ng USAF na may napakalaking pakpak, isang mahalagang disenyo para sa UAV na may mahabang endurance. Ang makabagong Global Hawk, ang RQ-4B, ay may mga pakpak na may sukat na 100 at 30 talampakan o 39.9 na metro at ang pangunahing katawan nito ay halos 3 beses na mas maikli sa 47 talampakan at 7 pulgada o 14.5 metro. Ang mga mas lumang modelo ng Global Hawk, ang RQ-4A, ay bahagyang mas maikli na may sukat na 44 na talampakan o 13.4 na metro at may pakpak na 100 at 16 na talampakan o 35.5 metro ang lapad. Ibig sabihin, ang Global Hawk kahit anong variant ay may wing aspect na mga 25 katulad ng military glider at eroplanong dinisenyo para mapatagal ang lipad sa paglipad ng walang makina. Ang mataas na wing aspect ratio ay nagpapabuti sa lift-to-drag ratio kaya mas matipid sa gasolina ang eroplano. Para sa konkretong paghahambing, ang Global Hawk ay may wing aspect ratio ng mga 25 at lift-to-drag ratio na nasa pagitan ng 33 at 34 habang ang F-22 ay may wing aspect ratio na 21 at lift-to-drag ratio na 8.4 kapag subsonic ang bilis. Ayon sa pisika, mas mahaba ang wingspan, mas mataas ang endurance, pero mas mababa ang maneuverability. Totoo rin ang kabaliktaran, kaya ang mga fighter jet ay mas maiikli ang mga pakpak kumpara sa haba ng katawan ng eroplano. Hindi nila kailangang lumipad ng lampas, 30 oras ng tuloy-tuloy, pero dapat nilang kayanin ang matitinding maneuvers. Ito ang dahilan kung bakit madaling umiwas ang F-22 sa missile basta't makita, habang mas madaling pabagsakin ang Global Hawk. Magana mga pakpak dahil gawa sa carbon fiber epoxy composites pero matibay para magdala ng halos 4 na tonelada o 8,000 at 800 pounds ng gasolina na nakaimbak dito. Isa pang paraan na ginamit para mapataas ang kausayan ng Global Hawk ay ang paggamit ng V-tail. Bihira ang V-tail sa mundo ng eroplano at ang pinakasikat na halimbawa nito ay ang Lockheed F-100 at 70 Nighthawk. Ang dahilan kung bakit hindi ito ganon kasikat ay dahil wala namang gaanong practical na gamit ang V-tail sa panahon na yon dahil ang T-tail na ang karaniwan. Napatunayan na tama ang pagpili sa V-tail ng Global Hawk na may 50 degree na anggulo at lapad na 3.5 metro o halos 11.5 talampakan. Pinili ang disenyong ito dahil mas magaan ang 2 surface ng buntot kaysa sa 3 surface ng T-tail. Hindi rin pwedeng isang buntot lang dahil kailangan ito ng mas mabigat na exhaust.
Bagamat maganda ang vertical na buntot para sa kontrol ng direksyon dahil sa laki nito, ang layunin talaga ay mapanatili ang Global Hawk sa ere ng mas matagal hanggat maaari. Bukod sa magaang timbang, mas kaunti ang induced at parasitic drag ng V-tail kaysa T-tail. Mahalaga ito sa Global Hawk para makalika ng kaunting drag at manatiling mas matagal sa air. Magandang piliin ang V-tail dahil hindi na kinailangang ilagay ang vertical stabilizer sa tambucho ng makina. Mababawasan ang thrust dahil magugulo ang daloy at posibleng masira ang airframe sa pagdaan ng panahon. Sa kabilang banda, dahil mas kaunti ang right angle sa V-tails, mas angkop ito para sa stealth. Ang Global Hawk ay pinapagana ng Rolls-Royce F137 RR100 turbofan engine na unang dinisenyo para sa komersyal na eroplano. Nagamit din ito sa Global Hawk dahil sa thrust-to-weight ratio nitong nasa pagitan ng 4 at 5, ngunit ang eksaktong bilang ay lihim. Noong ginawa ang Global Hawk, isa ito sa pinaka-epektibong makina sa taas na lagpas 60,000 talampakan. Ang makina ay may bigat na nasa pagitan ng 600 at 1,700 pounds o humigit kumulang 700 at 30 hanggang 700 at 60 kilo at kaya nitong makadawa ng 7,600 pounds ng thrust. Hindi ito ganoon ka-impressive pakinggan dahil ang mga makina ng fighter jet ay kayang gumawa ng 2 hanggang 3 beses pa niyan sa pinakamababa, pero ang mga makina ng fighter jet ay doble rin ang bigat at ito ay isang bagay na gusto mong iwasan kung hinahanap mo ay tibay at tagal ng lipad. Hindi talaga trabaho ng Global Hawk na basagin ang sound barrier. Ang RQ-4B ikalawang henerasyon ng Global Hawk ay may pinakamataas na bilis na 300 at 91 milya o 629 na kilometro kada oras at cruise speed na 70% ng maximum nito. Ang Global Hawk Block 10 ay may bigat na 6.7 tonelada, 14,800 pounds. Samantalang ang Blocks 20, 30 at 40 ay mga sumunod na bersyon. Huwag niyo nang tanungin kung bakit hindi na lang nila ginawang 1, 2, 3 at 4 ang pangalan, hindi rin namin alam. May bigat na 6.8 tonelada kulang ng 50 pounds para maging 15,000 pounds. Pero iyan ay empty weight lang dahil kayang magdala ng Global Hawk ng dagdag na 3,000 o sa kaso ng mga mas lumang bersyon, 2,000 pounds na bigat. Hindi armas ang tinutukoy ng bilang na ito dahil ang Global Hawk gaya ng UN ay narito lang upang magmasid sa kabila ng mga hindi binabanggit na kalupitan gamit ang napakaraming sensor at radar. Sensory Suite. Ang kakayahang malaman ang nangyayari, mahigit 60,000 talampakan sa ibaba ay ang nagtatakda kung magtatagumpay o mabibigo sa isang E-Star platform. Pareho ang kakayahan ng Sensory Suite sa Block 10 at Block 20 Global Hawks. Pero mas malaki ang mga bagong Hawk at kaya nitong magdala ng 1,000 pounds na mas marami, kaya nilagyan ang mga ito ng mas mahusay na radar at mga sensor. May synthetic aperture radar, electro-optical at infrared sensors ang dalawang block. Ang Synthetic Aperture Radar SAR ay mahalaga sa terrain mapping dahil kaya nitong gumawa ng 2D at 3D na rekonstruksyon ng tanawin. Bagaman pwedeng nakapirmi, kadalasan nakakabit sila sa eroplano o spacecraft dahil ang galaw ng radar antena ang nagbibigay ng detalyadong impormasyon sa lupain sa ibaba. Ang radar ng Global Hawks ay kayang masakop hanggang 138,000 kilometro kwadrado bawat araw, halos kasing laki ng Tajikistan sa search mode. O kung naghahanap ka ng mas malapit na paghahambing, kayang suyurin ng Global Hawk ang buong England at Puerto Rico sa loob ng isang araw. Ang radar na tinutukoy ay Hughes Integrated Surveillance and Reconnaissance o HISR. Ginamit dati sa lumang U-2 na eroplanong espya, ang mas luma at di pa develop na bersyon ng radar na ito. Alam mo, naging sentro siya ng ilang insidente, kabilang ang pagkakakita at pagbabaril pabagsak sa ibabaw ng USSR noong 1960 pagkakahuli ng piloto, 3 taon sa bilangguan at 7 taon sa gulag. Malaki ang epekto nito sa politika sa mundo at naging pelikula ni Tom Hanks noong 2015 na may ditiyak na historical accuracy. Ang eroplano ay may mahusay na SAR sakay nito at may nag-upgrade lang dito sa makabagong pamantayan. Ganyan nakuha ang HISR. Ang isa pang gamit ng radar ay ang Moving Target Indicator Mode na kayang maghanap sa 15,000 square kilometers kada minuto o 3 Trinidad at Tobago bawat minuto kung bansa ang gagamiting unit. Ang MTI mode ay nagbibigay sa mga operator ng posisyon at bilis ng target sa totoong oras. Pinagsasama ng electro-optical infrared system ng Raytheon ang optical camera at IR sensor at pwedeng gamitin ang alinman kasabay ng SAR. Ang optical camera ay isang komersyal na Kodak camera na may 1,024 by 1,024 na resolusyon at ang infrared camera naman ay isang 640 by 480 pixel na antimonide detector.
Wala sa kanila ang tunay na kwalipikado para mag-scan ng lupa mula 20 kilometro taas sa himpapawid. Para maayos iyon, nilagyan ng mga inhinyero ng fixed reflecting telescope na may beam splitter ang IR at EO cameras. Walang kamera ang may sapat na pixel width para makapagbigay ng sapat na linaw na larawan mula sa isang kuha sa layo na yon. Kaya iniskan ng teleskopyo ang lupa habang ang internal na salamin ay nagre-reverse scan at ini-freeze ang imahe sa sensor. Ang larawan na nakikita ng mga operator para matukoy ang lokasyon ng gumagalaw na convoy o grupo ng mga tao sa gabi ay mula sa dalawang magkaibang image capturing device. Ang salamin ng teleskopyo ay nagre-reset ng 30 beses bawat segundo, mas mabilis kaysa kisap ng mata. Nagpakilala rin ang Block 30 Global Hawk ng SIGINT sensor. Ang SIGINT o Signals Intelligence ay tumutukoy sa mga electromagnetic signal mula sa komunikasyon at pagmamanman ng militar. Ang Signals Intelligence sensor sa mga bagong Global Hawk ay may layuning matukoy ang mga istruktura ng pagmamanman at komunikasyon ng kalaban na dapat magbigay ng mahalagang impormasyon sa command center tungkol sa laki at estruktura ng unit ng kalaban. Bago pa tayo makarating sa Block 4 na po, dapat munang bigyang diin na kahanga-hanga na agad ang Global Hawk sa pagmamanman noong una pa lang itong dumating. Ngunit nakababahala rin ito kung mahalaga sa iyo ang privacy at kalayaan. Bago pa opisyal na magamit, ipinadala na ang Global Hawk sa Afghanistan habang nasa engineering at paggawa pa para gamitin sa digmaan kontra terorismo. Doon, napatunayan ng sistema ang halaga nito sa pagtukoy sa mga mandirigma ng Al-Qaeda at Taliban at sa pagbibigay ng impormasyong kailangan para matarget sila. Nagbigay ito sa mga kumander ng mataas na kalidad at halos real-time na kaalaman sa sitwasyon at ang kakayahang subaybayan at tutukan ng mga particular na target ay nagbigay daan sa mga high-precision na pag-atake. Pinatunayan ng Global Hawk ang halaga nito kahit hindi pa tapos. May ilang Block 20 Global Hawk na ganap na. Inalis sila sa EE-STAR na tungkulin at inayos muli bilang Battlefield Airborne Communications Node na ginawang malalaking lumilipad na battlefield router. Malaking responsibilidad ito dahil minsan ang Global Hawk lang ang komunikasyon ng mga tao sa lupa sa command o close air support aircraft. Pinatunayan ng Northrop Grumman Engineers na madaling baguhin ang disenyo ng Global Hawk sa paggawa nitong communications nodes. Ang Block 4 na po Global Hawk ang pinaka-advanced na disenyo ng platform dahil sa radar system nito. Ang pinakabagong block ay nagpakilala ng MPR-TIP na isang modular, aktibo, electronically scanned array radar system. Di tulad ng lumang passive electronically scanned arrays, ang active electronically scanned array radar systems, ASAR, ay kayang idirekta ang radio waves nang hindi ginagalaw ang antena. Kaya nilang magpadala ng maraming sinag na iba-iba ang frequency ng sabay. Hindi tulad ng passive radars na isang alon lang ang inilalabas, mas mailap ang eroplano dahil mas mahirap matukoy ang radar emission. Pero hindi ito ang pangunahing layunin ng upgrade. Sa totoo lang, hindi naging malaking issue ang pagiging stealth ng Global Hawk. Maaring sinadya ito o minadali para makatulong sa digmaan laban sa terorismo at dati pinaniniwala ang kulang sa kagamitan ang Taliban at Al-Qaeda para maging banta sa Hawk. Ano man ang dahilan ng desisyon, nagresulta ito sa napakalaking radar cross-section, lalo na kung ihahambing sa mga stealth UAV. Kaya madaling namataan ng Iran ang Global Hawk at napabagsak ito noong 2019. Ang pangunahing layunin ng bagong radar ay ang pagpapabuti ng resolution at ang kakayahang subaybayan ang mga target sa lupa at kumuha ng mga nakapirming larawan ng kalupaan ng sabay, isang bagay na hindi kayang gawin ng mga naunang bersyon. Nakilala ang Global Hawk noong dekada 2000. Ito ang naging kauna-unahang sasakyang panghimpapawid na tumawid sa Pasipiko nang walang piloto sa loob at sabay ring nagtala ng record para sa pinakamalayong distansyang nilipad ng isang UAV na higit sa 13,000 kilometro. Pagsapit ng 2,010 nakasali ito sa mahigit sa 1,500 sorties at pagsapit ng 2,013 lampas, 100,000 oras ng paglipad ang naitala, 3/4 ng mga ito ay sa mga combat zone. Nakatultong ito sa search and rescue crew matapos ang lindol sa Japan noong 2011 at minsan ay nanatili sa himpapawid ng tuloy-tuloy sa loob ng 32.5 oras. Kung titingnan ang kahangahangang record, napakagaling ng EE-STAR UAV. Pero may iba pang aspeto ang sasakyang panghimpapawid bukod sa performance. Madalas, pera ang naging hadlang sa Global Hawk para mapatunayan ang sarili bilang alamat na sasakyang panghimpapawid. Dahil mas mabilis ang labas ng bagong block mula pabrika kaysa sa pagkaluma ng mga Hawk, tumaas ng halos 25% ang unit cost kumpara sa inaasahan noong 2006. Nangyari ito dahil maraming puwang para sa pagpapabuti sa Block 10 kaya hindi pinalampas ng mga inhinyero, lalo na't may ilang kakulangan na tinanggal sa mga sumunod na bersyon.
May dahilan kung bakit inalis sa serbisyo ang lahat ng Block 10 Global Hawk noong 2011. Kinailangang baguhin ang programa at suriin kung sulit ang Global Hawk sa gastos, lalo na't may issue ito sa pagiging maaasahan at palaging nangangailangan ng upgrade. Bagamat bihira, may mga insidenteng tuluyang nagpatigil sa paggamit ng hindi bababa sa 5 Global Hawk sa kasaysayan ng eroplanong ito. Sa kanyang ulat sa plataporma, binanggit ni James Michael Gilmore, dating direktor ng Operational Test and Evaluation Directorate ng DoD, ang ilang problema. Sabi niya, kaya mag 3 sorties kada linggo ang Global Hawk kung may sapat na spare parts, pero bihira itong mangyari. Sa aktual, kapag tuloy-tuloy ang operational tempo, ang Global Hawks ay mas mababa pa sa kalahati ng kinakailangang 55% epektibong oras sa istasyon, kaya mas madalas silang wala kaysa naroon at handang magamit. Ayon sa ulat, ito ay higit na issue sa lohistika kaysa sa plataporma dahil ang Global Hawk ay napasama sa siklong lalo pang nagpapalala sa problema. Makakaroon ng critical na aberya bago lumipad at ang isang Hawk ay di makakalipad hanggat di naayos, kaya bababa ang pagiging maasahan sa pag-take off at tataas ang demand para sa mahalagang pyesa. Mas mabilis maubos ang pyesa kaysa magawa dahil mas mataas ang maintenance demand ng Global Hawk kaysa sa kakayahan ng Air Force mag-ayos. Mahalaga ba talaga ang isang makina sa misyon kung magagamit lang ito ng wala pang isang katlo ng panahon? Makatwiran ang tanong at sinabi ng kalihim ng tanggulang pambansa na mahalaga ito sa seguridad ng bansa dahil kahit may issue sa pagiging maasahan, wala namang kaparehong alternatibo na mas mura. Ang O2 noon ang pinakamalapit na alternatibo, ngunit aabuti ng $220 bilyong na mas mahal kada taon para gawin ang parehong misyon at hindi rin ito madadala ang lahat ng sensor. Habang nilalabanan ng US ang isyong ito para mapanatili ang Global Hawk, sumali ang Alemanya at nagpasyang guluhin ang sitwasyon. Ang kapalpakan ng Eurohawk. Habang nagtagumpay ang Global Hawk sa Afghanistan, naiwan ng German Navy sa Breguet 1,150 Atlantic bilang tanging eroplano para sa electronic surveillance. Napakatukso ang idea na palitan ang malaking lumang eroplano ng mas bago, mas maliit at mas matagal manatili sa ere na sasakyang panghimpapawid. Noong 2009, ang pinakaunang Eurohawk airframe ay lumabas mula sa pabrika. Mukhang kapareho ito ng Global Hawk. Siyempre, lalagyan ng Alemanya ng sariling sensors at papalitan ng pintura. Pero sa totoo lang, pareho lang ang dalawang UAV. Noong 2011 habang pinag-iisipan ng Estados Unidos ang pagtigil sa plataporma, dumating sa Alemanya ang unang Eurohawk na handa ng lagyan ng Signals Intelligence Sensor at simula ng testing bago gamitin ng Navy. Ano kaya ang pwedeng pumalya? Iniisip mo siguro. Aba, napakaraming bagay. Halimbawa, maaring bumili ang Ministro ng Depensa ng platapormang bawal lumipad sa Europa dahil sa mga regulasyon sa airspace. Si Thomas de Maizière na nasa likod ng ideya ng Eurohawk ay alam na noong 2011 na hindi ito maaring bigyan ng pahintulot lumipad sa Europa. Pero hindi yun naging hadlang sa kanya para mag-invest ng 480 milyong euro sa proyekto na ngayon ay humigit kumulang 668 milyong euro o mas mataas pa kung dolyar. Ito ay mabilis na napatunayang isang napakalaking pagkakamali. Para makakuha ng take-off permit sa Europa, dapat kayang ligtas lumipad ng unmanned aerial vehicle sa managed airspace, kasama ang mga piloted aircraft. Bumagsak ang Eurohawk sa dalawang paraan dahil hindi ito sumunod sa Stanag 4 na 671 ng NATO ang airworthiness na kailangan para sa unmanned aircraft system. Una, hinihiling ng kasunduan na lahat ng unmanned aircraft na lilipad sa Europa, militar o komersyal, ay may icing protection at partikular na ilaw. Wala ang alinman sa dalawang iyon sa Eurohawk. Ang ikalawang requirement ay isang onboard sense and avoid system o collision avoidance system. Wala rin noon ang Eurohawk. Makakalipad lang ang Eurohawk kung magsasara ng bahagi ng airspace ang Alemanya o ibang bansang nililiparan nito para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Hindi ito naging opsyon para sa Alemanya dahil ang bansang ito sa gitnang Europa ay madalas na may libu-libong komersyal na eroplano sa kanilang himpapawid sa lahat ng oras. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa politika ng Alemanya dahil nalaman na alam na ito noon pa man ng ministro ng Depensa. Tinanggal ang parehong ministro mula sa Depensa at inilipat bilang ministro ng Panloob dahil sa politika. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang mga kasindak-sindak na pangyayari. Sa mga flight test sa restricted airspace sa Alemanya, natuklasan ng ilang problema sa flight control system na hindi naayos ng Alemanya.
Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para sa Eurohawk na magtala ng endurance record sa pamamagitan ng paglipad ng 25 oras sa European airspace na siyang pinakamahabang lipad ng isang UAV sa Europa noong panahong yon. Pagkalipas ng 2 taon, halos nasa hangar lang ang Eurohawk. Iniulat na abot ng mahigit 600 milyong euro ang kailangan para sa sertipikasyon ng UAV, kaya lalampas sa 1 bilyon ang kabuuang presyo nito. Kailangan magbigay ng technical na dokumento ang Northrop Grumman para ma-certify ng European Aviation Safety Agency ang Eurohawk, pero tumang-iraw ang kumpanya. 2 araw matapos ang ulat, agad pinatigil ng pamahala ang Aleman ang Eurohawk at hindi na ito pinalipad. Umabot sa 562 milyong euro ang gastos ng proyekto. Hindi ito katapusan ng mundo, tama? Nasayang lang ang pera ng mga masisipag na tao at may iba namang pwedeng i-certify na plataforma. Isa sa mga ito ay ang MQ-4C Triton, ang mas bata, mas astig at mas magaling na kapatid ng Global Hawk. Nang makansela ang Eurohawk noong 2013 ang Ministry of Defense, ay isinaalang-alang ang Triton at lumagda ng kasunduan sa US Navy para subukan ang surveillance suite ng Germany na orihinal na dinevelop para sa Eurohawk. Ang suite ay, sa totoo lang, talaga ba? Tinatawag itong ISIS na nangangahulugang Integrated System. Naganap ang testing noong 2014 kaya ang pangalan ay alinman sa sobrang malas o magandang halimbawa kung bakit kailangan ng session sa pagpili ng pangalan ng system. Hindi ito pwedeng tawaging ISIS. Ang pag-integrate ng ISIS sa mga Triton drone ay aabot ng humigit kumulang 255 milyong euro, pero integration lang yon. Kailangan pa ring bumili ng Germany ng Triton na tinatayang nagkakahalaga ng 600 milyong euro o 648 milyong dolyar para sa tatlo ayon sa US Navy, hindi pa kasama ang import sales tax o customs. Hindi pinili ang Triton dahil sa gastos, dahil halos pareho lang ang halaga babayaran ng Germany ang Eurohawk para umayon sa European standards. Dahil sa kabiguan sa Triton, nagpasya ang Germany na wag na gumamit ng UAV para sa iisar at maritime patrol. Sa halip, noong 2021 umorder ang bansa ng Boeing P-8 Poseidon, isang mas malaking sasakyang pangimpapawid na may mga tauhan. Kaya rin itong magsagawa ng anti-submarine at anti-surface warfare bukod sa ISAR dahil kaya nitong magdala ng torpedo, anti-ship missile at iba pang sandata. Umorder ang Alemanya ng 8 Poseidon sa halagang 1.31 bilyong dolyar kaya't umaabot sa mahigit 1.7 bilyong euro ang gastos ng pagpapalakas ng kanilang hukbong dagat. Kung iaakma sa inflasyon, lampas 2 bilyong dolyar na ang halaga niya na yon. Kaya halos kasabay nito, nadpasya ang Alemanya na gusto nitong magkaroon ng sariling disenyo para palitan ang 8 Poseidon sa hinaharap at dito nagsimula ang proyektong Pegasus. Ang ibig sabihin ng Pegasus ay Persistent German Airborne Surveillance System at ang programa ay nakabatay sa Bombardier Global 6,000 business jet at 3 unit nito ang ginagawa ngayon. Hindi ito UAV, pero ayon sa mga ulat, mahusay itong sasakyang panghimpapawid at interesado rito ang Royal Air Force. Ang Pegasus program ay aabot naman sa 1.54 bilyong euro o 1.76 bilyong dolyar at ang mga numerong ito ang nakakasawa ng marinig ng mga Aleman. Sa kabuuan at hindi pa kasama ang testing phase ng Triton o ang posibleng produksyon ng Pegasus, nagbayad na ang Alemanya ng 3.24 bilyong euro o 3.66 bilyong dolyar para palitan ang maliit na fleet ng Breguet Aviation 1,100 at 50 Atlantic mga 17% ng halagang yon ay nasayang lang sa Eurohawk, ang UAV na halos hindi man lang lumipad at na yon ay permanenteng exhibit na lang sa Bundeswehr Military History Museum. 40% ng halagang yon ay nagastos sa Poseidon, isang pangmatagalang ngunit hindi permanente at hindi rin sariling solusyon. Ang natitira ay para sa Pegasus na inaasahang magbibigay sa German Navy na matagal na nilang hinahanap mula pa noong panahon ni George W. Bush. Ang masaklap sa kwentong ito ay hindi naman talaga ito kailangan dahil matagal nang gumagamit ang NATO ng Global Hawks mula Italia at naranasan na rin ang parehong problema. Hindi ito na-certify ng Italia bilang ligtas lumipad dahil kulang sa proteksyon laban sa yelo, ilang ilaw, at higit sa lahat, walang sense and avoid system. Ano ang ginawa ng Italia? Naglabas ito ng military certification at nagpasya silang sa regulated airspace lang paliparin ng drone. Kapag kailangan itong lumipad sa Europa, gumagawa ng koridor ang ibang bansa. Nangyari ito noong European Reassurance Initiative kung saan lumipad ang Global Hawk mula Sicily papuntang Baltics ng 3 beses sa magkakahiwalay na pagkakataon. Walang insidente o pagbagsak dahil gumamit ng ligtas na koridor ang UAV.
Kinritiko ito ng partidong pampulitika ng Germany ang Die Linke kasama si Andrei Hunko, ang kanilang tagapagsalita nila sa patakarang Europeo na nagsabing ang Global Hawk na nakatalaga sa Italia ay babagsak ding kalaunan. Pero sa panahon ng pagsulat nito, ang tanging Global Hawk na bumagsak sa Europa Ay yung pagmamay-ari ng US Air Force. Bumagsak ito sa baybayin ng Spain noong 2018 at ang dahilan ay pagtagas ng langis. Tiyak na hindi ito tumama sa ibang sasakyang panghimpapawid. Ipinilit ng Alemanya ang isang tampok na sobrang mahal ipatupad dahil ayaw nitong limitahan ng kanilang airspace paminsan-minsan. Nang tuluyan ng bumagsak ang programa, tinangay nito ang halos 16% ng taunang gastusin ng Alemanya sa depensa. Nagbayad ang ilang miyembro ng NATO ng 1.2 bilyong euro para sa fleet ng 5 Global Hawk na pwede nilang paliparin sa Europa anumang oras. At para maipako na ang huling pako sa kabuong ng Eurohawk, isa ang Alemanya sa mga bansang kalahok at nagpopondo sa proyektong ito ng NATO. Maraming salamat sa panonood.